Welcome back sa Ride with Ryan. Today, nandito tayo ngayon sa Ford Cainta para silipin o tignan itong Ford Mustang. As per request na rin ng isa nating subscriber, lahat yan titignan natin. Interior, exterior, at performance. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, diba? At least, may idea ka na. Kwentuhan lang naman tayo dito. Una sa lahat pagtingin mo pa lang sa harap nitong Ford Mustang, mapapansin mo agad na mas matured na yung design language niya kumpara doon sa mga previous model pa. Makikita mo yung tindig niya na mas sharp, mas planted, mas wide yung visual stance. Hindi naman lahat familiar sa mga ganitong sasakyan. Pero pag tinignan mo, mararamdaman mo talaga na very muscular yung katawan niya. Hindi naman siya sobrang futuristic na nawawala na yung identity niya. Actually, ang maganda dito, balance yung modern styling niya at yung heritage cues. Kitang-kita mo pa rin yung DNA ng classic Mustang. Una na dyan yung mahabang hood, tapos short na rear deck, tapos fast block profile. Bukod pa doon, yung pinaka-overall proportions na talagang signature na ng Mustang. Pero habang nilalapitan mo siya, mapapansin mong mas angular na yung mga body lines niya. At mas technical at aggressive kahit stock form pa lang. Ito siguro yung may pinakamalaking visual update nitong generation na to. Yung front fascia niya mas mababa tingnan at mas wide yung dating. Hindi siya masyadong rounded compared dun sa mga older models. Mas sharp na yung edges at mas focus. Parang ang personality niya ngayon hindi na yung classic muscle car, kundi may halo na nga yung modern sports character. Yung bumper design niya malaki yung air vents, functional yung airflow management. Hindi lang siya display. May purpose talaga para sa air cooling efficiency. Tapos mapapansin mo rin yung lower intake section. Medyo malalim yung design niya kaya mas aggressive tingnan from low angles. Napansin ko din sa lower section na integrated na yung airflow channels niya at functional vents. Which I think depende ata sa market specification kung may dedicated fog lamp housing setup o kaya integrated LED auxiliary lighting. Pero ang maganda dito, hindi siya mukhang nilagyan ng extra details para masabi na sporty. Everything feels cohesive. Yung bawat linya niya may flow. Yung bawat vent niya mayroong reason kung bakit siya nandun. Isang maganda dito, kahit loaded yung harapan niya, malinis pa rin siya tignan. Kung pagmamasdan natin yung front grille, may pagka-hexagonal mesh pattern. Malapad ito and of course nandun pa rin yung iconic pony emblem sa gitna. Pero mas dark at mas stealthy na yung overall execution niya ngayon. Hindi siya flashy chrome heavy design, pero mas performance oriented yung aura niya. At dahil mas wide yung grille opening, mas dominant tignan yung front face nitong Mustang. May dagdag aggression siya lalo na ito yung 5.0 GT variant. Isa sa nagustuhan kong execution dito ay yung headlight. Mas slim at mas malinis tignan. Equip siya ng tri-bar LED headlights. Meron na din siya ng daytime running lights or DRLs. Mas technical yung LED internal signature. Kapag naka-on sa gabi, sobrang distinct ng lightning signature niya. Hindi mo kailangan basahin yung badge niya para malaman na Mustang siya. Bagay na bagay siya sa sharper front end. Mas intimidating siya tignan sa rear view mirror. Pagdating naman dun sa hood design, dito mo talaga makikita yung muscle car identity niya. Mahaba yung hood, mababa, at kitang-kita mo yung vent sa gitna. Of course, hindi lang naman ito for the cosmetic. Malaking tulong talaga yan for the heat extraction at visually, mas pinapahaba niya yung front profile. Ang haba talaga niya pag nakita nyo sa actual, lalo na pag iniikutan ko siya. Hindi siya compact sports car, may presence talaga. Sumunod naman natin tignan ay yung side profile. Pagdating sa side profile, ito siguro may pinakamalapit sa classic Mustang angle niya. Dito mo rin talaga ma-appreciate yung fastback silhouette niya. Short rear section, wide body shoulders at mababang roofline. Ang ganda din ng body surfacing niya, hindi sobrang daming fake lines. Kumbaga hindi siya masyadong OA, straightforward lang din talaga. Yun naman sa overall dimensions niya, meron siyang 4,811mm in length, 2,097mm in width, at 1,414mm in height. Tapos meron siyang wheelbase na 2,719mm na may ground clearance na 143mm. Kung napansin niyo yung numbers ng dimensions, hindi talaga maliit itong Mustang GT. Halos 4.8 meters na yung haba nito at mababa talaga yung overall height niya. Kaya siguro mas planted yung overall stance niya sa personal. Kaya kahit nakapark lang, malaki talaga yung visual presence niya. Regarding naman dun sa wheels and tires, sa harap, equip ito ng 255, 40, R19. At sa likod naman ay 275, 40, R19. Pirelli tires ang gamit nito. Itong particular unit na naka multi-spoke alloy wheels, bumagay siya dun sa pagka-ebony black painted aluminum wheels. Very technical tignan yung wheel design. Parang halo ng modern performance at classic muscle styling. Dahil malaki yung wheel diameter, mas napupuno niya rin yung wheel arches.
Performance wheel and tires talaga ito. Mas wide yung contact ng tires sa daan for better traction. Mahalaga yan lalo na kapag rear wheel drive at V8 power yung pinag-uusapan. Kaya kailangan mga performance tires talaga yung mga kinakabit dito. Kaya naman meron din siyang 4-channel anti-lock braking system. And of course, naka 4 wheels Brembo brakes din ito. Yun naman sa front suspension, naka MacPherson strut with double lower ball joints and stabilizer. Yung sa likod naman ay equip ito ng independent integral link with coil spring, shock absorber, and stabilizer bar. Kung pagmamasdan yung side profile, minimalist lang din talaga yung design layout niya. Simple pero hindi boring. Even yung kanya mga side mirrors na naka-body color na. Meron din siyang tinatawag na approach lighting with animation. And then yung mga door handles ay body colored na. Tuloy tayo. Yun naman dito sa may tail section, ito yung angle na kahit malayo alam mong Mustang agad. Yung signature tri-bar tail lights nandito pa rin. Pero mas modern na yung internal LED treatment. Dahil blackout yung pagitan, mas wide tignan yung rear section. Tapos parang meron siyang integrated ducktail na style lip. Additional character without looking excessive. Equipped na din naman ito ng rear view camera. Dito yan nakaposition sa may itaas ng GT emblem. Kapag umibaba ka pa ng tingin, hindi pwedeng pag-usapan dito ay yung exhaust. Dahil nga V8 Mustang ito, sa startup pa lang, ramdam mo agad yung low frequency rumble. Hindi siya yung artificial sounding. Hindi siya yung parang speaker generated lang. Mechanical at raw sound talaga ang maririnig mo. At habang nire-rev mo, maririnig mo yung natural aspiration ng makina. Mas linear yung tunog. At habang tumataas yung RPM, mas nagiging aggressive pero hindi nawawala yung depth. Sobrang iba din talaga ang character ng naturally aspirated V8 engine. Sumunod naman natin tignan ay yung interior. Yung first impression ko dito, pagpasok mo sa loob, mapapansin mo na malaking step forward na talaga yung cabin nitong bagong Mustang. Mas digital at mas modern. Pero hindi nawawala yung driver focus layout. Hindi siya yung tipong puro screen lang tapos nawawala na yung emotion. Actually, balance yung approach. Ramdam mo yung cockpit style ng setup. Yung sa may dashboard layout naman may halong soft touch materials at stitching details at metallic accents. Yung premium feels ng atmosphere nito hindi nawala. Isa sa biggest upgrade dito ay yung 12 inches digital instrument cluster gauge. Fully digital na at configurable yung display layout. Pwede mong baguhin depende sa driving mode. Kapag normal driving, mas clean yung display. Kapag sport or track mode, mas aggressive yung layout. Tapos mas malaki yung tachometer. Meaning to say, mas performance focus yung information at honestly, maganda yung execution niya. Integrated talaga sa dashboard yung design. Regarding naman doon sa infotainment system, meron siyang magnesium frame na 13 inches colored center display. Tapos equip pa siya ng premium B&O sound system with 12 speakers including na yung subwoofer. Of course, meron na siya ng Apple CarPlay and Android Auto. Pag pinagmasdan yung infotainment system, may balance pa rin between physical inputs at digital interface. Mas responsive at mas malinis yung graphics. Hindi siya sobrang daming unnecessary touch controls. Pagdating doon sa seat material, naka-Recaro seats ito. Nung inupuan ko ito, naramdaman ko kagad yung support. Malalim yung bolstering. Na-feel ko na maganda yung side support niya lalo na kapag cornering. Pero hindi naman yung to the point na sobrang tigas at nakakangalay na. Magandang brand ang Recaro seat pagdating sa mga ganitong personality ng sasakyan. May pagka-race inspired without sacrificing too much comfort. Yun naman sa rear seats and space, syempre, coupe pa rin ito. So hindi masyado priority yung rear seats passenger space. Pero usable naman siya for shorter trips. At isa pa, hindi naman yung rear seat space ang unang concern kapag bibili ka nito. Syempre, yung overall driving experience. Yun naman dito sa steering wheel ay flat bottom style. Makapal yung grip at maraming integrated controls. Pero hindi siya cluttered. May mga dedicated controls para sa drive modes, infotainment at digital cluster function. At yung finifeel ko yung steering wheel, alam mong performance-oriented talaga yung pagkaka-execute dito. Of course, stealth and telescopic na din ito para mas makuha mo pa yung driving position mo. Available ka na rin ng dalawang cup holder. Of course, yung shift knob niya para sa park, reverse, neutral, and drive. Meron siya nung sports mode niya at saka nung paddle shifter. May center armrest ka pa na good as storage pocket mo na din. Hindi naman siya ganun kalaki pero sapat na para malagay yung mga small items natin. Iba pa yun nandito sa pinaka glove box natin kung saan nakalagay yung mga common documents. May available ka pa na dalawa pang USB port na para sa Type A at Type C. On top pa yung kanyang 12 volt socket.
May nabasa ako minsan sa forum na pinang-daily nila yung Mustang nila. And of course, pwede naman talaga siya pan-daily pero may mako-compromise syempre. Hindi naman talaga siya design para sa stop and go traffic, lalo na sa atin sa Metro Manila. Pero compared dun sa mga iba pang older muscle cars, mas civilized na siya ngayon. Mas refined yung cabin insulation, mas comfortable yung ride sa normal roads, at mas advanced na yung tech features. Sumunod naman natin tignan yung engine bay. By the way, kung may gusto pala kayong ipa-review na unit, comment down below na lang at susubukan ko maghanap na eksaktong variant para sa'yo. Tulad na lang nitong Ford Mustang na na-request na isa nating subscriber para ma-line up na natin sa mga susunod pa natin content. Just in case na interesado kayo, lahat ng contact number, email address at iba pa, ilalagay ko lahat yan sa description. Basahin nyo na lang para tuloy-tuloy na tayo. Yung regarding dito sa engine niya, isa itong V8 5.0 engine. May maximum power ito na 493 PS at 7,250 RPM. At may maximum torque na 567 Nm at 4,850 RPM. Isa itong 10-speed select shift automatic transmission. Yung drivetrain niya, rear wheel drive with limited slip differential. Yung ganitong mga V8 engine, hindi ito ginawa para maging fuel saver. I-enjoyin mo lang din talaga siya. Malaking part ng ownership yung experience ng engine character. Hindi mo siya kukunin dahil practical choice siya. Kukunin mo siya dahil gusto mo yung pakiramdam tuwing pinapaandar mo to. May natural charisma talaga yung makina nito. Yung generation niya ngayon mas refined lalo na yung tuning. Massive displacement, high revving character, linear power delivery, at syempre yung signature V8 soundtrack. Kung sa power delivery, habang tinatapakan mo yung throttle, progressive siyang humihila at habang tumataas yung RPM, mas lalo siyang buhay. Ito yung klase ng makina na gusto mong paabutin sa higher rev range dahil rewarding yung tunog at response. Doon nag-e-enjoy yung mga ilang Mustang owner. Hindi naman siya dahil sobrang exotic at habang tumatagal, mas na-appreciate mo kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin tong Mustang sa industry. May character siya na mahirap i-replicate kaya hindi natin matatanggi na maraming mga enthusiast na bumibili nito. O paano? Sa palagay ko napahaba na ata kwentuhan natin. Iwanan na muna kita. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye bye!